Magandang umaga Pilipinas. Sa punto pong ito, makakapanayam na natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning Sir Meno. Ito unahin na natin. Ano na po bang update sa ating binabantayan na si Bagyong Butchoy? Inaasahan po ba natin na maglalabas ng mga tropical cyclone warning signal sa mga susunod na oras? Magandang umaga rin, Desiree, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa ating update tungkol sa Bagyong si Butchoy, sa kasalukuyan ito'y namataan natin sa layong 1,010 kilometers silangan ng Tugigaraw, Cagayan. May taglay na lakas na hangin itong umaabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umaabot sa 220 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong tumatahak sa direksyong northwest sa bilis na 30 kilometro kada oras. At posible tayong maglabas ng mga signal sa mga susunod na oras kung sakaling lalapit ito dito sa may bandang Cagayan, Tugigaraw. Subalit inaasahan natin na magkakaroon lamang tayo ng signals dito sa may dulong Hilagang Luzon. Ito naman Sir Meno, dahil nga nababanggit nitong mga nakalipas na araw na pinapalakas ng nasabing bagyo itong hanging habagat. Ano po bang inaasahan natin na rainfall sa mga susunod na araw? Para sa ating mga rainfall, para sa araw na to, inaasahan natin na dito sa Central Luzon, hanggang dyan sa may Northern Mindanao, makakaranas tayo ng light to moderate na mga pag-ulan. Then sa bukas, inaasahan pa rin sa Luzon at sa Kabisayaan ang light to moderate na mga pag-ulan. Sa Friday hanggang sa weekend, inaasahan natin na magkakaroon tayo ng katamtaman hanggang sa mga pamisa-misang malalakas na pag-ulan dito sa Luzon, lalo tigit sa kanlurang bahagi kasama ang Kamaynilaan. At ayan, sa mga nabanggit na lugar, huwag pong kalilimutang magdoble ingat para po yan sa mga tsansa ng mga nasabing pag-ulan. Ito naman Sir Meno, tanong mula sa Panahon TV follower na si Lems Darayonan. Napansin niya po siguro na nung nakalipas na mga araw, Nepartak, itong tawag sa ating binantayang bagyo. Subalit sa ngayon ay tinatawag na sa local name na Butchoy. Ang tanong niya po, bakit daw hindi na lang natin i-adopt yung mga international names ng mga bagyo? Una-una, nagbibigay tayo ng local name upang mabigyan natin ng diin na ang mga bagyo ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga ay nakakaapekto na sa ating bansa. At ikalawa, upang madaling tandaan ng ating mga kababayan ang mga bagyo na nakakaapekto sa ating bansa. At ayan, Lems, naway nalinawan ka sa iyong katanungan na sinagot naman ng ating isa sa mga weather forecasters. Sa ating mga taga-subaybay, pwede din po kayong magpadala ng inyong question sa aming Facebook page. Ito po Sir Meno, panghuling katanungan na lamang po. Ano po bang nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Para naman sa magiging lagay na ating panahon sa araw na to, dito sa Central Luzon, sa Kamaynilaan, sa Bicol Region, Mimaropa, gayon na rin sa Calabarzon at dito sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, patuloy tayong makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Then sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At para sa ating mga mangingisda, mapanganib ang pumalaot dito sa Northern Seaboards ng Northern Luzon at dito sa Eastern Seaboards ng buong Luzon. At ayan, nakasama nga natin ngayong Miyerkules na umaga si Mr. Meno Mendoza ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Abangan niyo po ang aming oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Sundan niyo rin kami sa aming mga social media accounts para sa iba pang update. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Zonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.